sa kabataan ng Pinoy ang hiniling na maging superhero? Kayo ba, Susan Migs, kung magkaka-powers, anong pipiliin nyo? Migs muna. Ako yung kaya kong malaman yung iniisip ng kapwa-tao ko. Ba't mo inunahan pareho tayo? Sorry naman. ganun Sige, ka rin. mauna ka na, Mami Su. Kasi Siyempre, ladies first. Ako, yun, gusto ko yung nababasa ko ang iniisip ng isang tao para yan, nakaupo lahat yan. Malalaman ko kung kamusta ba. Ibang sa akin. Ano po yung sa Gusto inyo? ko nababasa ang isip ng mga ibang tao. Yung dalawang yan, nakaupo yan. Pareho Ay, tayo. nako. Pero alam nyo, tayo eh. Ganun talaga. Yun talaga, superpowers talaga yun. pero alam nyo, Mami Su at Kuya Kim, ang pamamahal at pagkahilig sa superhero, naging daan daw sa isang fan para lumikha at magkaroon ng koleksyon nito. Aba, kilalanin natin ang kwentong inalam ni Mark Salazar. Diba? Tapusin na natin to! Mula astig na bakbakan, costume at effects na palaban, at iniidolo ng mga kabataan, ang Pinoy superhero sa telebisyon at pelikula hindi magpapaiwan. Kaya ang certified superfan na si Josh nakahiligan ang paggawa ng Pinoy superhero action figures. Naaabot na raw sa 100 piraso. Dentist by profession ang 37 anyos na si Josh. Aminadong addict daw talaga siya sa superhero toys. Ang unang exposure ko from the foreign ones. Habang tumatanda ako, dun ko na-appreciate yung story behind the superheroes. Kaya dun lumalim lalo yung love ko sa media ng mga superheroes. I would say parang connecting that superhero na napanood ko would be through toys. Mula 2009, nangungulekta na si Josh ng mga action figure ng mga paborito niyang karakter. Ang isang araw dito, umabot sa 12,000 pesos ang presyo. Pagka-graduate ko ng college, ayan, so it's my own earnings and paminsan dun ko na ilalagay lahat na I will just buy a piece. Dati kung pinapanood ko lang to, ngayon hawak-hawak ko siya as a action figure. Mula foreign superheroes, naengganyo rin si Josh na suportahan ng mga superhero at fantaserye character sa bansa. Para maipakita rin ang kanyang suporta, nag-customize si Josh ng mga laruan mula sa mga napapanood niyang videos online. Tinuruan niya ang sarili na magbutingting para makagawa ng action figure na hango sa mga local superhero. Ang sarili niya mismong koleksyon ng action figures ang ginagamit niya para makagawa ng mga bagong karakter. I don't have any knowledge on painting. Basta bumili ako ng acrylic paint, konting dab on the toy. Along the way, yung mga proper ways like sanding and mga dismantling. Mula nang nag-umpisa noong 2020, aabot na raw sa higit 100 karakter na nagawa ni Josh. Tulad ng mga Sangre sa Encantadia, Lolong, at Super Twins. Ang mga costume, hanggang sa maliliit na detalye talagang kuhang-kuha. My favorite serye na ginawa ng Seven. Ito ang ikalawang version ng Agilus na nagawa ko. Medyo hindi pa ako nasisiyahan kasi parang may kulang. Few years later, ito na siya na mas maganda at mas nasiyahan na ako sa pakpak. Ginawa siya nung panahon ng Hapon. Black and white type na lumabas siya sa newspaper nung panahon na yun. Siya si Ipo-Ipo. Ipapasilip sa atin ni Josh kung paano siya gumagawa ng isang action figure. For example, ganito yung katawan niya. Kung maghahanap ako ng medyo malapit-lapit na katawan, tatanggalin natin yung mga pakpak sa paa, hilain lang. Ito ay tinatawag nilang pati, epoxy pati. Tayo ng sapat lang para lang matakpan natin ang mga parte na kailangan natin takpan. Kalat ko lang. Hindi na siya scaly pag lalo na kung pininturahan na yan. Nilagyan ko na siya ng emblem sa harap. Hindi ako nagsispray paint dahil pag spray paint, syempre hindi mo kontrolado, malalagyan yung braso. Madami siyang linya sa katawan. Ginawa ko dyan was we just put a yarn. This takes about 1 week to 2 weeks para lang matapos na ko ang isang design. Especially kung ganun ka-detailed yung costume ng character. Ang mga gawang laruan ni Josh hindi raw niya ibinebenta, ngunit tumatanggap naman siya ng mga pasadya. Isa sa mga naging obra ni Josh ang action figure ng karakter ni Kapuso primetime action hero Ruru Madrid na si Black Rider. Ito si Black Rider. Ang kanyang obra, personal pa niyang naibigay at naipakita kay Ruru.
I was not expecting na mamimit ko siya in person. Starstruck talaga ako nang mautal-utal ako nun. Para sa sociology instructor na si Michael John Labog, importante ang mga lokal na superheroes o karakter. Dahil sinasalamin nito ang kultura at kalagayan ng bansa. Nakaka-relate ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang itsura, no? Yung mga costume na ginamit in terms of culture, in terms of setting. Sila ay nagsisilbing mga role model, no? Kung ano yung mga Filipino values na pinapahalagahan natin. Ang mga likhang obra ni Josh binubuhay muli ang maraming alaala ng mga kabataang tumingala at umidolo sa mga Pinoy superhero. Ako si Mark Salazar at yan ang kwentong dapat alam mo.